At kaugnay naman po ng bantang pagpugot ng Abu Sayyaf group sa kanila pong bihag na dalawang German nationals, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Sir, Colonel, magandang hapon po sa inyo. Sir, kuha lang po kami ng update kaugnay po dito sa issue po, kaugnay po dun sa pagpugot po ng Abu Sayyaf dito po sa dalawa pong bihag nila na German national. Sir, what update do we have po as of now? Uy, klaruhin natin, walang pinugutan ha, walang nangyayaring pamumugot. Bagkus ay merong banta na pugutan nila ang mga biktima kung hindi ma-meet yung kanilang demands. At kasama na dito ang itong 250 million pesos na gusto nilang makuhang ransom. Pangalawa ay yung pag-withdraw ng bansang Alemanya dito sa gera ng United States laban sa ISIS dyan sa Iraq at Syria. Opo. Sir, ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan para po makipag-coordinate dito po sa mga grupong ito at para po maiwasan yung tangkapong pagpugot dito po sa mga kanila pong mga bihag? Nagkaroon na ng talakayan ang Special Action Committee. Ito ay binubuo ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Diyan to sa lalawigan ng Sulu, na kung saan ay ito naman ay pinamunuan ng Vice Governor ng lalawigan, si Vice Governor Sakurtan. At nagkaroon sila ng mga meetings kung paano iresolba ang naturang problema. At sa hanay naman ng Armed Forces of the Philippines ay susuporta lang kami sa ating Philippine National Police kung ipag-utos naman ng Local Chief Executive sa pamamagitan ng Special Action Committee ang pagsagawa ng law enforcement operations dahil dapat din nating na mabatid, no? At sa kaalaman na rin nating mga kababayan, ito ay isang kidnapping incident, isang criminal activity na kung saan ay dapat ang nasa forefront ay ang ating kapulisan. Opo. Sir, does we have any information po kung kailan pa po ba hawak ng mga bandidong Abu Sayyaf ito pong kanilang mga bihag? At meron na rin po ba tayong coordination sa bansa po kung saan po nakakasakop ito pong kanilang mga bihag ng mga German nationals? Hindi ko batid kung mayroong mga ugnayan sa higher levels tungkol dito sa mga bansa, yung Germany o ang ating bansa. Wala akong alam tungkol doon. Ang batid ko lamang ay yung ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines, ang paghahanda upang masuportahan yung ating kapulisan dito sa plano na pagsagawa ng law enforcement operation. Opo. Sir, just one more thing po. Ito po bang 250 million pesos po na ransom at yung iba pa pong kahilingan nitong bandidong Abu Sayyaf, ang magpo-provide po ba nito ay ang Philippine government or sa sa bansa po ng mga bihag po ito hinihingi? Wala naman silang sinasabing dinidemand nila ito sa mismong pamahalaan natin sa Pilipinas o kaya sa pamahalaan ng Germany. Sinasabi lamang nila na kailangan may magbigay sa kanila ng ransom para i-release nila yung hostages. At tayo ay nanalangin na sana hindi nila ituloy yan at hindi nila gagamitin ang Islam upang isulong nila kung ano man yung kanilang mga intensyon sa buhay dahil na yung gawaing pamumugot ng ulo ay labag sa Islam at ito ay dapat ay kahiya ng lahat ng mga matitinong Muslim. Opo. Colonel Cabunok, just in a worst case scenario po, sakali po natotohanin ng Abu Sayyaf ito pong kanila pong banta na pagpugot ng ulo doon po sa kanilang mga bihag, ano po ang aksyon na gagawin ng Armed Forces of the Philippines at ng ating pong pamahalaan? Handa lang kaming susuporta kung ano man yung ipinag-uutos at ayon doon sa intensyon ng ating lokal na pamahalaan dahil sila ang on top of the situation. Sila po ang mayroong naatasan na mag-lead dito sa pagresolba sa naturang problema. Opo, meron din po bang possibility, sir, na mag-provide tayo ng ganito kalaking pera para lang po mapakawalan po yung mga bihag, ang ating pong government, sir? Naninindigan ang ating Armed Forces of the Philippines na tayo ay suporta doon sa polisiya ng ating pamahalaan, ang walang negosasyon sa anumang
bandidong grupo o teroristang grupo at kasama na dyan ang Abu Sayyaf. Apo, at sir, bilang panghuling katanungan na lamang po, kamusta po ang security operations po natin sa ating pong buong bansa? Does we have may mga protocols po bang mga binago o meron po bang mga update? Kaugnay po ng security operations, especially po ay yung pagdating din po dito ni Pope Francis po on January. Pag sa larangan ng law enforcement operations at saka sa ginagawa naming IPSP Bayanihan, ay suporta lamang tayo kung law enforcement. Ang AFP natin ay magbigay ng suporta, kaukulang suporta na kailangan ng ating kapulisan. May it be additional forces na tutulong sa kanila, kagaya na lang sa ipinag-uutos ni Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Pio Katapang Jr., na kung saan ang bagong dating na mga magigiting nating peacekeepers mula sa Golan Heights ay naatasan na tutulong sa ating kapulisan sa pagbigay ng seguridad, dagdag na security forces para sa pagbisita ng ating mahal na Santo Papa, si Pope Francis ngayong January 2015. At sa alinmang dako ng ating bansa ay tinutuloy din ng ating Armed Forces of the Philippines ang pagsagawa ng internal security operations laban sa mga internal armed threats na nanggugulo sa kapayapaan at minsan naging dahilan kung bakit ang ating kaunlaran ay nauudlot. Gusto natin na matapos na po ang itong internal armed conflict dahil gusto natin mapaghandaan natin ang mas mabigat na responsibilidad ng Armed Forces of the Philippines at yun ay ang pangalagaan ng ating soberenya at protektahan ang ating bansa. Opo, sir, bago ko kayo pakawalan, malapit na po ang undas at ang holiday season. Nakataas na po ba ang alerto natin? Paano po natin masisiguro yung ating pong mga kababayan na they will ensure the security from the law enforcement government sa ating pong bansa? Kasama po yan. Sa tinutukoy natin sa bayanihan, susuportahan po natin ang ating kapulisan kung ito ay kailangan. At marapatin ko na rin pong i-anunsyo na ang ating mga kasundaluhan ay suporta rin po dyan sa ginagawang humanitarian assistance at disaster response operations dyan sa lawigan ng Albay na kung saan ang 9th Infantry Division ay talagang todo suporta sa PDRRMC sa sinasagawang ditong preventive evacuation dahil dito sa bantang pag-alboroto nitong si Bulkang Mayon. At katunayan ay noong nakaraang linggo lamang ay nagkaroon ng caravan ang ating DSWD at sa tulong ng local government and of course ng Armed Forces of the Philippines ay naging matagumpay ang pagtulong sa ating mga kababayan na ngayon ay nasa mga iba't ibang evacuation centers dyan sa lalawigan ng Albay. Alright, sir. Maraming salamat po sa panahon at oras po na ibinigay niyo sa amin. That was Lieutenant Colonel Harold Cabunok from the Armed Forces of the Philippines.